Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw ay samahan ninyo akong pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa akin. Papasalamat po ako sa mga biyayang ipinagkakaloob niyo sa akin sa araw-araw. Humihingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanang aking nagagawa. Kayo na po ang manguna sa akin ngayong araw. Sana po bigyan niyo po ako ng sapat na kaalaman at karunungan upang maunawaan ang inyong mga salita at tulungan niyo po akong may apply ko ito sa aking buhay. Ito po ang aking samot-samong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang topic po natin ngayong araw ay kaduktong lang po ng napag-aralan natin kahapon, at ngayon po ay ang pag-aaralan natin ay ang breastplate of righteousness, at ang bersong pag-aaralan natin ngayon ay ang Ephesians chapter 6 verse 14. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. O sa Tagalog naman, kaya't ibigkis sa inyong baywang ang sindron ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Sa unang teachings naman natin ngayong araw ay ang the spiritual forces of evil will not give up without a fight. Kumbaga, yung demonyo talaga gagawa talaga yan ng paraan para tayo yung masira. Kaya kailangan natin ng baluti ng katwiran o yung breastplate of righteousness. Hindi basta-basta sumusuko ang spiritual forces ng demonyo. Gaya nga ng sinabi ko kahapon, there are evil spirits behind evil people. Ang laban natin ay hindi laban sa tao or flesh, kundi laban sa mga spiritual forces of evil. Ang demonyo ay gagawa ng paraan upang mawasak ang sangkatauhan. Sa pangalawa naman po sa ating teachings ngayong araw ay ang the devil cannot accuse the believers anymore. Tinubos na tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Tinubos niya na yung ating mga kasalanan. Kaya ang diablo ay hindi na makakapasok sa langit at hindi na siya makakapag-akusa sa mga mananampalataya. Kung hindi natin nalalaman ay ang diablo ang greatest accuser. Kumbaga siya yung nagsasabi na sa mga mananampalataya na, uy, makasalanan ka, hindi ka na dapat patawarin ng Panginoon. Kumbaga naghahanap siya ng damay. Pero nung umakyat na langit si Jesus ay si Satanas ay itinapon na sa lupa kasama ang kanyang mga iba pang alagad. Sa ikatlo naman, our righteousness is Jesus' righteousness. Gaya nga sa verse na binasa natin, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Ang breastplate of righteousness ay si Kristo mismo. Kumbaga siya yung panlaban natin sa mga masasamang espiritu o sa diablo. Si Kristo ang panlaban natin, ang mga salita ng ating Panginoon. At yun lamang po para sa ating teachings, at pupunta naman po tayo sa application. Unang-una, believe in Christ's righteousness imputed in us. Panampalatayahan natin na ang katwiran, kabanalan ng Panginoong Jesucristo ay inilagay na sa atin. Kumbaga itinanim na sa atin. Simula nung siya namatay sa krus at muling nabuhay para umakyat sa trono ng Panginoon. Ang binigay na sa atin ng Panginoon ng katwiran at kabanalan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yung kasalanan natin nung past, present, at future ay tinubos na ng ating Panginoon. Hindi na tayo pwedeng akusahan pa ni Satanas dahil
banal na tayo sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan ngayon ng ating Panginoong Jesucristo, naging banal na tayo sa harap ng Diyos. Sa pangalawang application naman natin, be righteous as we are righteous before God. Hindi ibig sabihin na tinubos na ng Panginoong Jesucristo ang kasalanan natin noon, ngayon at magpakailanman, ay patuloy tayong magpapatuloy na gumawa ng kasalanan. At ginawa tayong banal ng Diyos, kaya marapat na umakto tayo bilang banal. Magpakaanak tayo sa Diyos, dahil tinuring niya na tayong anak. Kaya't nararapat na gawin natin yung kalooban ng Diyos. Gawin natin yung bagay na makakapagpalugod sa Panginoon. At sa huling application naman natin, build the kingdom of God by obeying the Great Commission. Nagpapagamit tayo at ginagamit tayo ng Diyos para palaganapin ang kaharian niya dito sa lupa, upang mapasailalim tayo ng Panginoong Jesucristo. Sundin lang natin yung mga utos ng Diyos, dahil alam ng Diyos yun, na yun yung makakabuti sa atin. Alam ng Diyos kung ano yung makakabuti at makakasama sa atin. At yun lang po, sana po may natutunan kayo ngayong araw na ito. At para po tapusin ang ating daily devotion, tayo po muling manalangin. Lord God, maraming salamat po sa wisdom at knowledge na binigay niyo sa akin ngayong araw. Lubos ko pong naunawaan ng iyong mga salita. Tulungan mo po akong may apply ko ito sa aking buhay. Papasalamat po ako sa mga blessings na pinagkakaloob niyo sa akin sa araw-araw. Ingatan niyo po ako palagi. Humihingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan ng aking nagagawa, at kayo na po ang bahala sa akin. At ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yun lang po, maraming salamat po.